Mga minamahal kong kapatid sa pananampalataya, magandang umaga po sa inyong lahat. Bago tayo manalangin ngayong umaga, hayaan niyo muna akong magbahagi ng salita ng Diyos, isang kwento na alam kong makakaantig sa ating lahat. Makikita natin sa Juan 11:17-23 ang isa sa mga pinakamalalim at pinakapersonal na kwento sa buong Biblia. Isa itong kwento ng matinding kalungkutan, paghihintay, pagkadismaya at pananampalatayang hindi kailanman namatay. Dito natin makikita ang puso ng Diyos sa gitna ng sakit at pagkabigo. Noong dumating si Jesus sa Betania, 4 na araw nang patay si Lazaro, ang kaibigan niyang mahal na mahal niya. Isipin niyo po yun, 4 na araw ng pagdadalamhati, 4 na araw ng katahimikan, 4 na araw na tila wala ng pag-asa. Nakalibing na si Lazaro, nakatakip na ang libingan, wasak na ang pamilya, umiiyak ang mga kapitbahay, parang tapos na ang lahat, final na. Bago pa man mangyari ito, pinadalhan na siya ni Marta at Maria ng balita. Umaasa sila na darating siya sa oras. Naniniwala silang kaya niyang pagalingin si Lazaro. Pero parang huli na ang lahat, hindi dumating si Jesus agad. At siguro, gaya ng naramdaman ni Marta noon, naramdaman mo na rin na parang nahuli ang Diyos sa buhay mo. Pero eto ang nakakagulat. Noong marinig ni Marta na parating na si Jesus, hindi siya nanatili sa bahay. Hindi siya natulog o nagmukmok. Sa gitna ng kanyang pighati, tumayo siya at sinalubong si Jesus. Wala na ang kapatid niya. Sobrang sakit. Pero lumapit pa rin siya sa Panginoon. Si Maria naman napuno na ng sobrang lungkot, kaya nanatili lang siya. Magkaiba man ang reaksyon nila, pareho nilang nadama ang pait ng pagkabigo. At pagdating ni Marta kay Jesus, ang una niyang sinabi ay, "Panginoon, kung narito ka lang sana, hindi sana namatay ang kapatid ko." Narinig niyo yon? Kung narito ka lang sana. Isang pahayag ng pagdadalamhati, isang pag-amin na nasaktan siya. Ilan sa atin ang nagsabi na rin yan, "Panginoon, kung sinagot niyo lang sana ang dasal ko, kung dumating ka lang sana sa oras, kung pinigilan mo lang sana itong mangyari." Pero kahit may sakit, kahit puno siya ng tanong at lungkot, hindi tinalikuran ni Marta ang Diyos. Hindi siya nagalit at lumayo. Hindi niya hinayaang lamunin siya ng pagkabigo. Sa halip sinabi niya, "Ngunit kahit ngayon, alam kong anuman ang hilingin mo sa Diyos, ibibigay niya ito sa iyo." Mga kapatid, pakinggan niyo po ang sinabi niya, "Kahit ngayon." Dalawang simpleng salita pero puno ng pananampalataya. Kahit patay na si Lazaro, kahit 4 na araw na sa libingan, kahit tila huli na ang lahat, kahit wala nang nakikitang pag-asa, kahit ngayon, naniniwala pa rin ako. Ganito ang pananampalatayang tinatawag tayo ng Diyos na taglayin. Hindi yung pananampalatayang nakadepende sa resulta, kundi yung pananampalatayang naninindigan kahit madilim, kahit masakit, kahit walang kasagutan. Isang paniniwala na nagsasabing, "Panginoon, hindi ko alam kung paano, pero alam kong kaya mo." At sumagot si Jesus, "Bubuhayin muli ang iyong kapatid." Pero bago niya ito gawin, tinawag muna niya ang pananampalataya mula sa puso ni Marta. Kapatid, baka ikaw ngayon ay nasa ganun ding sitwasyon. Baka may mga bagay kang inilibing na sa puso mo, pangarap, relasyon, kagalakan, tiwala sa sarili. Baka iniwan mo na ang pag-asa kasi masyado nang masakit umasa. Baka sinabi mo na sa sarili mong, "Tapos na, wala nang mangyayari." Pero narito si Jesus ngayon at sinasabi niya sa iyo, "Hindi pa tapos ang kwento mo. Hindi ako nahuli, ako'y narito, ako'y buhay, ako'y may kapangyarihang magbigay ng bagong simula." Ganyan ang pananampalataya ni Marta. Hindi siya humingi ng paliwanag.
Hindi niya sinabing, "Ipaliwanag mo muna, Panginoon." Ang sinabi niya, "Kahit ngayon." Sa gitna ng luha, sa gitna ng pagkabigo, pinili niyang maniwala. Siguro ngayon ang pamilya mo ay nasa bingit ng pagkakawatak-watak. Siguro pagod ka na mentally, emotionally, spiritually. Baka nawawalan ka na ng lakas, nawawala na ang apoy sa puso mo. Pero ito ang katotohanan. Hindi natatakot si Jesus sa mga libingan ng buhay mo. Hindi siya nasusurpresa sa kaguluhan mo. Hindi siya kailanman nahuhuli. Siya ang muling pagkabuhay at ang buhay. Kapag dumating siya sa eksena, bumabangon ang mga patay. Kapag tinawag niya ang pangalan mo, ang mga inilibing mong pangarap ay bumabalik. Kaya kahit masakit, sabihin mo ulit sa puso mo, "Panginoon, kahit ngayon, naniniwala ako." Sabi sa Efeso 3:20-21, "Sa Kanya na makakagawa ng higit pa sa lahat ng ating hinihiling o iniisip ayon sa kapangyarihang kumikilos sa atin, sa Kanya ang kaluwalhatian." Ibig sabihin, hindi pa tapos ang Diyos sa iyo. May higit pa siyang gustong gawin, higit sa kaya mong hilingin, higit sa naisip mo. Kaya kapatid, huwag kang bibitaw. Kahit ngayon, kaya Kanyang pagalingin, kaya niyang ibalik ang layunin sa buhay mo, kaya niyang bigyan ka ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhan, kaya niyang buksan ang pinto na sinaraduhan ng mundo, kaya niyang buhayin muli ang mga bagay na akala mo'y wala ng pag-asa. Si Jesus ay hindi lang nagbibigay ng buhay. Siya mismo ang buhay, at kung nasaan siya, ang kamatayan ay nawawalan ng kapangyarihan. Kaya mga kapatid, huwag po tayong sumuko. Ang ating kahit ngayon na sandali ay maaaring mas malapit na kaysa sa inaakala natin. Ngayon, tayo'y manalangin. Panginoong Jesus, itinaas ko sa iyo ngayon ang aking puso at kasama nito ang lahat ng kapatid kong dumaranas ng pagsubok. Alam mo ang aming mga kwento. Alam mo ang mga laban naming hindi na namin mabigkas. Ang mga luhang patago naming iniyakan. Ang mga bigat na pilit naming tinatago sa aming mga ngiti. Para sa bawat isa na pakiramdam ay nasa dulo na ng lubid, para sa mga pagod ng umasa, para sa mga matagal nang nananalangin pero wala pa ring sagot, mangusap ka, Panginoon. Gaya ng paglapit mo kay Marta, gaya ng pagtawag mo kay Lazaro mula sa libingan, mangusap ka muli, O Diyos. Buhayin mo ang mga patay na bahagi ng buhay ko. Bighani mo ako ng bagong pag-asa. Ibulong mo ang kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. Iparinig mo sa akin ang iyong tinig na nagsasabing, may saysay pa ang lahat. Mula sa kalungkutan, magbigay ka ng galak. Mula sa sakit, magdala ka ng kagalingan. Kahit ngayon, Panginoon, naniniwala pa rin ako. Kahit may delay, kahit may katahimikan, kahit may pagkabigo, naniniwala akong ikaw ay tapat, ikaw ay makapangyarihan, at ikaw ay kumikilos. Hindi ka limitado ng oras ko. Hindi ka natatali sa kung anong sinasabi ng mundo. Ikaw ang Diyos na bumabangon ng abo at ginagawang kagandahan ang kalungkutan. Ikaw ang Diyos ng liwanag sa pinakamadilim kong gabi. Ikaw ang Diyos na lumalapit sa aking libingan at nagsasabing, igalaw ang bato. Kaya ngayon, Panginoon, iniimbitahan kita sa puso ko. Dalhin mo ang kapayapaan kung saan ako'y nababalisa. Dalhin mo ang galak kung saan ang pagdadalamhati ay nagtagal. Dalhin mo ang kagalingan sa mga sirang bahagi ng katawan at damdamin ko. Dalhin mo ang bagong buhay sa mga panaginip kong nilibing ko na. Ikaw ang tagapaghilom, ikaw ang tagapagtayo ng bagong pag-asa,
Ikaw ang nagbibigay saysay sa pagkawasak. Ikaw ang bumubura ng luha at nagpapasayaw muli sa aking mga paa. Gaya ng sabi sa awit 30, Panginoon, narinig mo ang aking panalangin. Pinalitan mo ang aking pagdadalamhati ng sayaw. Binihisan mo ako ng galak, kaya't ako'y aawit ng papuri. Salamat Panginoon sa muling pagsusulat ng kwento ko. Salamat sa pagbaligtad mo ng masasamang balak ng kaaway para sa aking kabutihan. Kahit hindi ko naiintindihan ang iyong oras, pagtitiwalaan ko ang iyong puso. Kahit pakiramdam ko'y nakalimutan mo ako, paalalahanan mo akong mahal mo pa rin ako. Kahit hindi sang-ayon ang takbo ng buhay ko, sa plano ko, alam kong hindi ka nagkakamali. Sa Mateo 11, sinabi mo, Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Kaya heto ako, Panginoon, lumalapit. Dalangin ko na tanggalin mo ang bigat ng puso ko. Isinusuko ko ang lahat, pinipili kong magtiwala kaysa matakot. Tinanggap ko ang iyong kapayapaan at pinanghahawakan ko na sapat ang iyong biyaya. Gaya ng sinabi mo sa 2 Corinto 12, Ang aking biyaya ay sapat para sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nahahayag sa iyong kahinaan. Oo, Panginoon, sa aking kahinaan, ikaw ang kalakasan ko. Sa aking pagkukulang, ikaw ang pupuno. Kapag ako'y nauubusan ng salita, ang iyong espiritu ang nananalangin para sa akin. Kahit ngayon, ikaw ay kumikilos. Kahit hindi ko pa nakikita, kahit hindi ko pa nararamdaman, may ginagawa ka sa likod ng eksena. Ikaw ang aking pastol, ikaw ang aking matibay na bato, ikaw ang aking manggagamot, ikaw ang aking tagapagligtas. Kaya sumasamba ako sa iyo, Jesus. Tinitingala ko ang aking mga mata sa iyo. Hindi ka nagbabago, hindi ka pumapalya, hindi mo ako iniiwan. Salamat sa pagmamahal mong hindi sumusuko. Salamat sa presensyang laging naroon, lalo na kapag ako'y wasak. Salamat sa pagdakip mo sa bawat luha, sa bawat hinagpis. Naniniwala ako, Panginoon, ang pinakamaganda ay paparating pa. Hindi pa tapos ang kwento ko, patuloy kang kumikilos. Ang muling pagkabuhay ay posible, ang himala ay nangyayari pa rin. At ang sandaling ito ay hindi ang katapusan ng lahat. Kahit ngayon, sumusulat ka ng panibagong kabanata. Kaya maghihintay ako, may pag-asa sa puso. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, ako'y nananalangin. Amen. Kung ang panalangin ito ay tumimo sa puso mo, itype mo lang ang Amen bilang tanda ng iyong pananampalataya. At kung kailangan mo ng espesyal na panalangin, huwag kang mahihiyang i-comment ito. Kami narito handang manalangin para sa iyo. Naway ang biyaya at kapayapaan ng ating Panginoong Jesus ay sumainyo ngayon at magpakailanman. Amen.